Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan at alamin naman natin ang status ng iba't ibang mga version po ng lowering retirement age bills. Ayan, kasi kung makatandaan po natin, marami po mga bills, no, actually parang 4 yata yon na may kaugnayan po sa lowering age retirement. Kaso nga lang, ang problema sa mga nakaraang mga buwan ay halos walang development po mga kamaestro doon sa mga bills na naipasa or na-file po na mga yon. Alright, so ngayon alamin natin, no? 3 days bago matapos ang 2024 kasi ngayong araw po ay December 28. Ayan. Mayroon bang mga development na nangyari doon sa mga bills na yon para naman kahit paano po ay makinabang naman ang mga kababayan po natin, ano po, especially mo, no, sa DepEd, yung mga kamaestro natin diyan. Alright, so isa-isahin po natin yung mga bills na yon. Ayan, so kung makapansin niyo po mga kamaestro, mayroon diyan apat na version po ng lowering retirement age. Ayan. Yung una po, yung Senate Bill number 58, yung Senate Bill number 908, Senate Bill number 935, at ang pinaka-latest po itong Senate Bill 2444. Ayan. Umpisa natin dito sa una, ano po mga kamaestro. Ayan. Ayan. So yan po yung Senate Bill number 58. Na-file po yan noong July 7, 2022, no? So matagal na, almost 2.5 taon na po ang lumilipas, ano? Ayan, so si Senator Francis G. Escudero po ang author po niyan. Ang nakalagay diyan, long title niya, An Act Lowering the Compulsory Retirement Age of Employees of the Department of Education from 65 years old to 60 years old. So ito palang bill na ito mga kamaestro ay especially made sana para sa mga teachers, ano po, kasi nakalagay yan DepEd retirement age, ano po mga kamaestro. So from 65 years old gagawing 60 years old yung compulsory, kasi nga sa ngayon, di ba, 65 years old talagang compulsory retirement age natin. So minsan yung mga kamaestro natin diyan, medyo yung iba may mga sakit na, yung iba medyo mahihina na, ano po mga kamaestro. So kawawa naman, hindi nila may enjoy yung kanilang retirement. So maganda sana to, ano, kung kahit pa naman sana ay gumalaw at naging isang ganap na batas. Pero sad to say, until now, ito po ay hindi pa naging isang ganap na batas at matatapos na po ang 2024. So 2025, magkasara na po ang libro, ano po, magkasara na ang 19th Congress. So talagang wala na pong chance, if ever man, na ito ay hindi umusad sa Senado, ano po mga kamaestro. Next naman, itong Senate Bill number 908. Ayan, tingnan po natin. Ayan, so Senate Bill number 908. Na-file po siya noong July 27, 2022. Ayan, medyo matagal na rin. Halos magkapanabayan lang po kanina, no, mga kamaestro. So, 2.5 taon. At yan po ay na-file, no, none other than by our DepEd Secretary Sani Angara. Ayan, kasi senador pa siya noong time na yon. So, siya po yung author po nito mga kamaestro. Ayan, ang title niya, An Act Lowering the Optional Retirement Age of Public School Teachers from 60 years old to 55 years old. So, ito maganda, no? From 60 years old, gagawing 55 years old, and amending for the purpose Section 13-A of Republic Act number 8291, otherwise known as the Government Service Insurance System Act of 1997. Ayan. Pero, sad to say, hanggang sa ngayon po, ito po hindi rin naging isang ganap na batas. So, pareho lamang po kanina na po mga kamaestro doon sa version po ni Senator Francis G. Escudero. Ayan. So, maganda po ang layunin, no? Maganda ang hangarin. Ang problema nga lang talaga ay hindi po siya naipapasa po sa Senado, ano po mga kamaestro. Kaya hindi siya naging isang ganap na batas. Ayan. Next naman, Senate Bill number 935. Ayan, tingnan po natin to. So, Senate Bill number 935, na-file naman po siya noong July 28, 2022. So, yon. So, halos magkapanabayan talaga, no, mga kamaestro. So, July 28 naman ito. Ang author naman po nito ay si Senator Joel Villanueva. Ayan. An Act Lowering the Optional Retirement Age of Government Employees from 60 years old to 55 years old, amending for the purpose Section 13-A of Republic Act number 8291, otherwise known as the Government Service Insurance System Act of 1997. So parang sinusupport niya lang dito yung bill na ginawa naman po ni Senator Sani Angara before, ano po mga kamaestro. Pero same po sila ng kapalaran, wala rin pong pag-uusad, walang development, kaya po siya hindi naging isang ganap na batas.
Ayan, next naman po itong Senate Bill. Ito yung pinaka-latest po, ano po mga kamaestro. Senate Bill number 2444. Ayan, silipin po natin yan. So, yung Senate Bill number 2444 naman, mga kamaestro, na-file naman siya nitong September 18, 2023. So, last year, ano po mga kamaestro, last year siya. Almost may ng 1 year din. Ayan, ang authors naman po nito, medyo marami-rami. Si Senator Escudero, Senator Angara, ayan, Senator Joel Villanueva, Senator Win Gatchalian, Senator Bong Revilla, and Senator Lorin Ligarda. Kasama rin po si Senator Alan Peter Cayetano. So marami po silang authors dito. Ano po mga kamaestro? Ang long title niyan, An Act Lowering the Optional Retirement Age of Government Workers. Ito, mas pinalawak na to, ano mga kamaestro, hindi lang siya exclusively for teachers. So all government, nakalagay naman dyan, government workers from 60 years old to 56 years, amending for the purpose Section 13A- or 13-A of Republic Act 8291, otherwise known as the Government Service Insurance System Act of 1997. Ang kanyang status, pending second reading special order noong September 20, 2023. Ayan, so kahit paano ay umusad naman po, no? Kasi umabot siya ng second reading. Ang problema, umabot na naman po ng 1 year, wala na pong development, ano po mga kamaestro. So, pending na naman siya until now. Alright? So, yan po, no? So far po, yan po yung iba't ibang mga version po ng lowering retirement age na ipinasa po or ipinail po sa Senado na until now po, no, bago man lang matapos ng 2024 ay talagang na-pending na siya, no? Wala masyadong development na nangyari po sa mga bills na ito. So, yan po. Parang yung ginawa natin yung video kahapon, ano po mga kamaestro, yung tungkol naman po yun sa pera increase, ano po. So, wala rin nangyari, ano po. So, sabi nga natin, extend ka ng effort sa paggawa ng bills, pero wala rin naman pong nangyari na po mga kamaestro. So, hopefully, no, sa mga susunod na taon, ano po, pag may mga bills na ganyan, at alam naman natin makinabang po ang sambayan ng Pilipino, especially po yung mga government employee natin, mga teachers, sana po ay maipasa naman, ano po mga kamaestro, para naman maging worth it naman po yung paggawa nyo ng mga bills, ano po mga kamaestro. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad to, yung mga updates pa rin about sa DepEd. Ayan, syempre, yung mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3